There was one time, nag-worship kami. Kasama ko yung boyfriend ko. Pag-uwi, sex. Pero ang sabi ng boyfriend ko, oh, di ba mali ito? Doon ako na-struck. I was born in Jolo, Sulu. My mother was a teacher in Sulu and my father was military. So, he transferred to Criminal Investigation Service. So, iniwan kami sa lola, sa Ilocos. So, doon ako lumaki. There was freedom. So, I had a cousin na talagang ka-age ko din. Siyempre, nung bata ka, laro. Hanggat sa iba na nagkakaroon ng pag-summer vacation. Nagkakaroon na kami ng bahay kubo na ginagawa ng father niya and we sleep there every night. So nagpunta naman ang father ko sa Philippine Christian, doon ako nag-college at talagang bumaba ang grades ko. Napaka-diplomasya niyan. Sabi niya, Iho, mas maganda siguro, transfer ka na sa Baguio. Doon na tuto akong magmariwana. Baguio uminom, bumarkada, at papalit-palit ng boyfriends. Ang father ko kasi, from military, talagang nag-ano na siya ng politika. Tapos pumunta siya sa Manila and he talked to me. Naniniwala ako na talaga yung partner ko, pareho kaming gay. Dahil yun ang alam kong may bibigay ng happiness At alam ko, deep inside talagang yun ang tama. Meron akong kaibigan na nasa CCF na. Nung una, sabi ko, ayoko ng alive-alive. At nung umaten pa ako, nung nakainom, sabi ko, ba't ang babait ng mga tao? Nakainom na nga ako, ganito pa sila. And then, hanggat sa nakaalala ko hindi pa pastor nun, si Albert Rodriguez. So, every Wednesday sa San Lorenzo, sa bahay nila, ini-invite ako, kahit nasa Ilocos ako. But, siguro sa hiya mo na lang, at kung may time, Wednesdays, nandito ka, attend ka. So, doon, ang babait. May food, lahat na, may Bible study, may uwi ka pa, ganun lang, basta every Wednesday. Until doon, nakilala ko ng Panginoon. Pero habang nakikilala ko siya, there was one time, nag-worship kami. Kasama ko yung boyfriend ko. Pag-uwi, sex. Pero ang sabi ng boyfriend ko, oh, di ba mali ito? Doon ako na-struck. Doon, nag-umpisa na talagang mali. Mali ito. God is at work. But during that journey until today, pag hindi ka grounded sa Word, kung wala kang accountability, kung wala kang D-group, walang magpapaalala sa'yo. And only by grace, pag anak ka ng Panginoon at may papagawa sa'yo, gagawin talaga niya. Nung nakita ko San Lazaro, mag-isa lang ako doon. Doon nag-start hanggat sa na-comfort mo na-encourage mo na, at na-sama mo na, hindi lang sa patient, even their families. Na-sharean mo ng gospel. And we went a long journey from San Lazaro Hospital. Doon kami nag-start Until nakarating na kami sa mga school missions. Name it, Batangas, Rizal, Quezon, Baguio, Ilocos Norte. Tama ang Panginoon, harvest so many, but workers are few. I believe na talagang prepare ako ng Panginoon. From that leading a small, humble town of Piligan Abra, hanggat sa na-meet ko na siya, this church, sa mga taong instrumentong ginamit niya, binigay ng Panginoon through Jesus Christ yung ministry of reconciliation. Now,
We are called ambassadors of Christ. Dati-rati, I'm a leader of my constituent, but now, Lord, I'm an ambassador, a representative of Christ. My name is Disraeli Pacunyo, and this is my truth story.